Alam mo ba kung bakit si Jesus ay ipinako at namatay sa krus ng Kalbaryo? 2,000 taon na ang nakakaraan. Ang sabi ng Biblia, si Jesus ay ipinako at namatay sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan. Tama ang narinig mo. Yun ang katotohanan. Si Jesus ay Diyos na nagkatawan tao. Siya po ang nagbata, naghirap, ipinako at namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan ng sangkatauhan. Ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Sa halip na tayo ang ipako at mamatay sa krus ng Kalbaryo, siya po ang naging kapalit natin. Siya po ang umako ng kasalanang tayo ang dapat magdusa. Mababasa po natin yan sa Isaias 53. Ganyang kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Si Kristo ay namatay sa mga lasinggero, sa mga babaero, sa mga lalakero, sa mga mamamatay tao, sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa mga sinungaling, sa mga mandaraya, sa mga nakikiapid, sa mga nangangalunya, sa mga nakikipagtalik sa kapwa babae, kapwa lalaki at iba't iba pang mga uri ng kasalanang ginagawa ng tao. Yan po ang dahilan kung bakit ipinako at namatay ang ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo para bayaran niya ang kasalanang ginagawa ng tao. Tanungin kita, anong kasalanan ang ginagawa mo? Anong kasalanan ang ipinamumuhay mo? Naglalasing ka ba? Hanggang ngayon, nangangalunya ka, nakikiapid ka, pumapatay ka, nagnanakaw ka, sumasamba ka sa Diyos-Diyosan, nakikipagtali ka sa kapwa mo babae, kapwa mo lalaki. Si Kristo'y namatay dahil sa kasalanan na ginagawa natin yan. At hanggang ngayon, ang tao ayaw maglubay, ayaw tumigil sa paggawa ng kasalanan. At dahil sa mga kasalanan yan, si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo. 2,000 taon nang nakakaraan. Bakit siya namatay sa krus ng Kalbaryo? Bakit niya binayaran ang ating mga kasalanan? Oo, una sa lahat, dahil sa pag-ibig niya sa atin. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Sa kabila ng ating kasamaan, sa kabila ng kasalanang ginagawa ng tao na nakikita niya araw-araw, ang Diyos inisip niya pa rin yung ating kapakanan.